Davey and may sound yun sa akin. Sa admin meron. Pero yung sa mga nakakanood, walang sound. Katulad kagabi. Okay. So, ano gagawin ko? And live stream mo na, Dave, kung ano. Meron na, okay. Ulitin ko na ng umpisa, papayawan ko na lang. So, ang title ng lesson natin ay prayer checklist. Mga bagay na dapat nating i-check before we pray or during our prayer. So, una is yung motive, why we pray. Motive natin, bakit tayo mananalangin. Pagkat sinasabi dun sa verse 5 is, sabi ng Panginoong Hesus, wag tayong mapagkunwari. Gaya ng ginagawa ng mahilig dito. Kung mananalang kayo, wag kayong tumulad sa mapagkunwari. So, always check our motive when we pray. Sabi nga doon, sa English siguro wag show off. Para hindi masabing hypocrite is that we must practice what we preach. Yun yung sinasabi sa pangalawa nating point, which is yung time and place na mananalangin tayo. Tinuturo yun sa verse 6 na it's you and God only, para na si Lord lang yung witness natin that we are doing our best to communicate with God, to have a relationship with God through our prayers. Siguro matama lang natin yung motive natin sa pananalangin kung meron tayong prayer life personally. Hindi man nakikita ng ibang tao o nakikita ng ibang tao na we are praying. So, pangatlo is yung do not be repetitive or paulit-ulit o mga walang kabulahang pananalita sa pananalangin. Sabi nga natin, our God is God of order. So, sinulat tong Mateo 5, chapter 5, chapter 6 rather, ng Mateo is to be an example kung paano tayo manalangin. So, tinuro na ng Lord yon sa chapter 6 verses 9 is 10. Kasi 'di ba, yung prayer natin, alone time with God is yun yung nag-grow ng relationship natin. Hindi kailangan ni Lord ng maraming salita kasi sabi nga, alam na ni Lord lahat ng kailangan natin. Ang gusto lang makita ng Lord sa atin is our willingness to communicate with God at consistency. Ayan. Pang-apat na checklist natin when we pray is, hindi siya kasama dyan sa Mateo chapter 6, but it's very important, guidance of the Holy Spirit. So, sabi nga natin, kabisado natin yung pattern ng prayer natin o kabisado na natin yung sasabihin natin sa prayer. Pero ito ang sinasabi sa chapter 8, verse 26 months. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi siya na tinuturo ni Jesus on how we should pray. Pero ito yung mahalaga. Sabi doon sa Romans 8:24, we need help from the Holy Spirit kasi sinasabi doon hindi tayo talaga marunong manalangin ng nararapat. So, ang Holy Spirit ang dadaing para sa atin. Kaya, kailangan natin ng guidance of the Holy Spirit. Paano naman tayo magkakaroon ng guidance of the Holy Spirit? Tingnan natin yung sinasabi sa Luke chapter 11, verse 13. Sabi dito,
kayo ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So, paano tayo magkakaroon ng guidance from the Holy Spirit? Hingin natin yung pagsama ng Banal na Espiritu, gaya ng sinasabi ng Lucas chapter 11, verse 13. So, again, ang prayer checklist natin, always check our motive. Lagi natin ipasiyasat sa Panginoon kung ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo nagpa-pray, yung laman ng puso natin. Yan. Pangalawa is yung time and place ng pananalangin natin. Mas maigi, mas mabuti yung ikaw lang tsaka si Lord. Gaya ng sabi, pwede kang pumasok sa silid mo, sarado mo yung pinto para walang istorbo. Diba? Yun yung prayer checklist natin. Number 2. Number 3 is do not be repetitive but consistent. Meron sa ating tinuro na pattern, di ba? Yun yung acts. Pwede nating gawin yon, yung adoration, confession, thanksgiving, tsaka supplication. Karaniwan yun yung pattern ng prayer. Tapos pang-apat is, ang pinaka-importante sa lahat is guidance of the Holy Spirit. Amen po ba? Ayan. Meron ako po ba natutunan na? Basic lang po kasi talaga yung turo ko talaga ngayon. Binigay sa akin ng Lord. Ayan. So, Tita Malu, ano pong natutunan nyo ngayon? Tita, ano pong natandaan nyo ngayong gabi? Yung guidance lang ng Holy Spirit yung naintindihan ko. Si Ate Crisel kaya, ano kaya naabutan ni Ate Crisel? Ate, ano mo natutunan mo ngayon? Ang naabutan ko yung Thanksgiving. Thanksgiving. Hello! Ayan, si JP. Wag maging showy when it comes in having a conversation with God. Kasi yung conversation with God, tinitake yun as personal time with alone with God. Dito sa verse na to, dito ko naalala yung magkaroon ng intimate prayer kay Lord. So, napakaikli lang pinag-aralan natin. May 4 lang tayo na checklist. Una is our motive. Pangalawa ay yung time and place when we pray. Pangatlo is do not be repetitive. You can use pattern sa pananalangin. Is pang-4, pinaka-importante sa lahat is guidance of the Holy Spirit who teaches us and help us para idaing yung ating mga panalangin sa Diyos. Si Ate, Ate April, meron ka bang mga natutunan ngayong gabi? Okay na rin. About sa prayer talaga, ang laging tumatatak sa akin yung sa verse 8 dyan na bago pa tayo humiling, alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Kaya yung lahat dun sa sinabi mo kanina about sa motives, yung about sa huwag pananalangin na wag paulit-ulit, or check our motives, magkaroon ng guidance talaga ng Holy Spirit. Ang isa talaga sa tumatak sa prayer, maging totoo yung lahat ng sinasabi. Every time na kinakausap natin ng Panginoon, hindi naman need ng Lord ng mas mabulaklak nga daw na salita. Basta kung ano yung nasa puso mo,
at may guidance naman ng Holy Spirit, papakinggan ito ng Panginoon. At yun nga, kaya nga ako everytime na nagpe-pray ako, laging ko binabanggit talaga sa prayer ko yung verse 8 na Lord, kaya sa paghingi, parang ang lagi kong, dun sa verse 8 na yun is about assurance na Yeah. tutumutugon ng Lord sa prayer. It's either wait, no, or yes yan, tutugon ng Lord. May katugunan lagi ang Panginoon sa pananalangin. Kaya wag dapat natin pagsasawaan. Dapat gawin natin na may katotohanan at Amen. may puso talaga na dumudulog sa Panginoon. Amen. Amen. Yan, salamat sa Panginoon at tayo po muli ay manalangin. Magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo makapag-aral ng kanyang salita. Tayo po ay umuko, tayo po ay pumikit at manalangin. O Diyos, purihin ka, O God, sa gabi na ito. Salamat po sa mensahe mo. Muli sa pagpaalala, Panginoon, on how we should pray, O God. Salamat po sa karunungan, sa kaunawaan, O Diyos, sa patuloy mo pinagkakalob sa bawat isa. Holy Spirit, we thank you, Lord God, for the guidance, Panginoon, sa all throughout, hindi lamang po sa oras na ito, kundi sa araw-araw, 24/7, Panginoon. Muli, O Diyos, ay tulungan mo po ang bawat isa na mag-grow, O Diyos, yung prayer time namin, yung prayer life namin, Panginoon, to have intimate relationship with you, Panginoon. Sa oras na ito, tulungan mo po ang bawat isa na sa aming panalangin ay maging totoo po ito sa aming mga puso. Mailabas namin, Panginoon, yung laman ng aming mga puso, Panginoon. At ganoon din naman, patuloy namin hinihingi ang gabay na nagmumula sa iyo, aming Diyos, para ng Espiritu, Panginoon. Ikaw pang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. At sa gabi na ito, muli pinagpapasalamat namin sa iyo ang aming mga buhay, ang iyong mensahe, Panginoon, at sa pagkakataon, bawat pagkakataon, O Diyos, na mapapakinggan namin yung pag-aaralan namin ng salita. It's our privilege, O Lord God, kahit online lang, Panginoon. Salamat po. Hindi po namin ibinibigay lahat ng pagkilala. Pasalamat sa tangang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat magsabi ng Amen.